And ang ganda ng umbok niya dito. Parang balakang na ang ganda. Yan o. Yan ang gustong gusto ko sa kanya eh. Yan o. Ang third row seat nito for adults also. Trying to be an engineer, feeling engineer. Paano nila na-design to ng ganito? Hey guys, welcome back to Team D TV, and it's one exciting day today because we are here at the Autofocus Drive Test Festival here at Mall of Asia Concert Ground. And as you can see behind me, ito yung SUV na matagal ko nang gustong ma-test drive because of all the SUVs that I've reviewed. Ito na lang yung wala pa ako ngayon pa lang ako magkakaroon ng pagkakataon, and I'm so glad that Isuzu is participating in this event, and we will have a chance to drive this very beautiful, very sexy SUV. Okay, ikutan natin to ng mabilisan. First glance, first impression, I have to say, medyo nabawasan yung pagka-astig niya yung design, okay? Ito yung Isuzu D-Max. Ganyan yung itsura nung dating MU-X. Ito, I would say very masculine, okay? Ito, nabawasan yung pagka-masculine niya. In my own opinion, nabawasan yung masculinity niya, pero naman naging sexy. Step 2. Medyo may kahawig siya sa ibang SUV. Nagkaroon na siya ng konting resemblance. Pero sobrang mas naging sexy na to. Parang mas nag-fit siya sa urban lifestyle. Tingnan nyo naman. Mas tumaas yung belt line niya. Yung belt line niya dito mas mataas. And ang ganda ng umbok niya dito. Yung umbok na yan. I really love the design. I like it. Okay? And then maganda rin yung ginawa nilang step board. Easy to use kasi nakalabas. Gusto ko ganyan kasi yung iba hindi ko na babanggitin pero yung iba kasi medyo pasok eh. So parang medyo alanganin kang tumapak. Ito gusto ko, katulad ng sa Everest, katulad ng sa Terra. Gusto ko ganito. Nakalabas talaga yung step board. And then, ang ganda rin ng design ng mags. Size 20 na to, 205/50, rim 20. Okay? But I have to admit, kung medyo gagamitin mo to pang off-road, mas maganda kung maliit-liit yung mags para mapalitan mo ng higher series na higher sidewall na tires para mas capable ka sa off-road at hindi magasgas yung mags mo. Look at the back. Pagdating dito sa likod, ang sexy. So just look at the curves. Ang laki na pinagkaiba dun sa previous generation. By the way guys, this is the four-wheel drive variant. So napansin ko lang bakit yung sensors niya typically evenly distributed yan eh. So medyo curious lang ako bakit ito halos magkatabi. Usually nandito yan. 1, 2, 3, 4. Ito pinagtabi niya. But then there's another one here. So medyo curious lang ako about that design kasi usually ito nandito yung banda. So this color is called Norwegian Blue and exclusive lang siya for the four-wheel drive full option variant. Tapos meron kang antena doon, and then ayan, roof rails. Let's skip muna. Let's go straight to the third row kasi sinirit ko to kanina, and ito yung talagang kapansin-pansin na kakaiba sa kanya na napakaganda in comparison to the other SUVs na nakita ko. Okay? Yung pag-access mo sa third row at yung pag-upo mo sa third row seat, sobrang panalo to. Okay, tingnan nyo to. So pag-access mo ng third row seat, napaka-easy ganyan. Magpo-fold siya and then magka-tumble siya diretso. Okay? Bakit maganda yun para sa akin? Kasi yun ang complaint ko sa Everest ko. Ang hirap pumasok dito. Yung Everest, mag-fold mo lang ng konti. Okay, when I say Everest, I'm talking about the previous generation. Yung sa akin, 2017. Okay? Mag-fold lang siya, tapos slide siya ng konti. Medyo mahirap pumasok. Ito, very easy. Again, let me show it to you again. Gaganon mo lang, mag-fold, magka-tumble. Ang daling ko umakyat. Tingnan nyo naman. Best in class. Guys, sorry.
I have to admit, alam niyo naman, pag hindi ko gusto, sasabihin ko hindi maganda. Pag nagaganda na ako, ibibida ko talaga. This is the third row seat. Can you just imagine? Look, hindi ka nakasquat sa floor, supported yung thighs mo, ang laki ng legroom, ay ng knee room, hindi ko pa yan ina-adjust, ang luwag pa niya sa harap, pag in-adjust ko pa yan, mas po-forward pa yan. I have enough headroom. I'm 5'6", 140 pounds. I think dalawang ako will be able to sit here comfortably. Ang ganda, ang luwag. Ito na ang pinakamaluwag, pinaka-comfortable na third row seat so far sa lahat ng mga SUVs in this category na review ko. Dito naman tayo sa second row. Ito yung driving position ko kanina, hindi ko pa yung nagagalaw. Tingnan nyo naman ang luwag. Ang ganda. Ang ganda ng elbow room, sakto lang dito. Leg room, knee room, headroom, dito rin. Flat lang, hindi siya nakaumbok masyado, kaya comfortable umupo dito ang third passenger, as middle passenger. Tapos meron siyang sariling headrest, and soft touch yung leather niya. Kanina ko pa napapansin, nagaganyan lang ako, ramdam ko malambot yung leather, comfortable. And then kung dalawa lang kayo, meron ka nga ditong armrest, and then may cup holder ba? Ayun. Oh. Ayun. Diba panalo? And then meron ka ditong socket, inverter, diretso na pang 220. 220 volts, maximum of 150 watts. And then meron kang dalawang USB charging ports. Ganda. And then may control ka rin dito so you have your own aircon vents dito, and then may control ka din for the aircon. Although may master switch dun sa driver side, meron ka dun mapipindot sa left side na on-off button para mapatay itong AC. And then sa third row, meron ka ring dalawang aircon vents. Nice! Ayan, thank you again Sir Mark, at pinaunlakan kaming buksan tong hood. Alam nyo naman ako, gustong kong sumisilip ng makina. Okay, so this is the 3.0 turbo diesel, CRDI. Okay, anong kakaiba sa kanya dito? Well, ito yung air filter box mo, and dito yung air intake. Andun yung sa alarm siguro yung horn na yan. And then andun yung ABS module, andyan yung turbo. Alright, so of course radiator, clutch fan, coolant reservoir. Uy, yung niya, yung aircon compressor niya nandito sa taas. Ayan, mataas. And then eto na nga, meron siyang power steering fluid reservoir kasi naka hydraulic power steering siya. And then battery, fuse box, wiper, washer, liquid brake fluid reservoir. And then what else? Asan yung niya? Nasaan yung alternator? Okay. Ang nandito yung starter. Di ko masilip yung alternator niya. But okay guys, so nandito na tayo sa loob ng Isuzu MU-X 2024. This is the top of the line 4x4. And before we continue, I would like to introduce si Sir Mark Sipagan. Hi.
Mark Sipagan po from Isuzu Commonwealth. Kasama natin siya magte-test drive and very familiar siya with the features of this MU-X para we can share to you and bumili na kayo. Tara, usap tayo. Game. Okay, so first of all, ang ganda ng interior, ang pagkakaupo, nafe-feel ko medyo similar nga dun sa Everest. So itataas ko lang ng konti kasi maliit akong tao. I'm only 5'6", so taas ko lang ng konti. And then may push start button siya, and ito yung controls for the 4-wheel drive. Merong 2 high and 4 high. And obviously magtutuhay lang tayo, no? Apa. Electronic parking brake, and then with auto hold. Okay? May hill descent control. Hindi, ito yata yung traction. Ito pala is for the off-road. Meron ba to, sir, na drive mode, eco mode, or something like that? So far wala siya, sir. Wala? Okay. So katulad lang din itong Everest ko, wala siyang eco mode or what, normal lang. Okay? So pwede na tayong tumakbo. Ito 10.2 inches po na infotainment. Android, Apple user na siya. Nice. So 10.2, may touchscreen with the built-in GPS pa yan. Yun, may built-in navigation siya. Kahawig pa rin nung sa sa D-Max. Tama? Ganyan, ito yung nakita ko. So may Android Auto na to and Apple CarPlay. Same as my feedback when I was reviewing the D-Max. Malalaki yung font. Malaking bagay yan pag nagda-drive ka. Kasi kailangan mabilis ka lang tumingin, balik ka. Your eye should be back on the road right away. So hindi ka mahirapan magpipindot-pindot. Tama. Okay? Kanina ang init, nakaset tayo ng 21 degrees yung AC, mabilis lumamig. Malamig na. Okay? So let's go. Okay, we're moving now. Medyo pila lang kasi marami ang nagro-road test. And at this speed, ang unang-una ko munang napansin, malambot yung preno, maganda yung input, light step on the pedal, ang ganda ng kagat. Yan, no? Hindi siya yung bila kang ganon. Kumbaga, nagkasundo kami agad. Kasi ako pagka galing ako sa Everest, tapos idadrive ko yung Subaru, ang laki na adjustment ko. Ilang minutes pa bago ko makuha yung timpla nilang dalawa. And vice versa. Ito, kakaupo ko lang. Nakuha ko na agad, oh. Sobrang smooth. Sobrang smooth. But one thing though, naka-hydraulic power steering. So medyo mabigat to kumpara sa e-Pass. Of course, alam naman natin lahat yon. Okay? And yung little bumps ng kalye dito, yung sa parking area nitong concert ground, ang ganda ng pag-absorb. Unlike sa magkukumpara na naman ako, hindi na ako magbabanggit. Basta gusto ko yung pag-absorb niya ng little bumps. Ayan, oh. Considering size 20 to, low profile. 20 inches low profile. So it means the suspension is really working. And yung gusto ko lagi i-test, tingnan natin kung gaano kabilis ang steering niya. So isagad ko lang sa kaliwa, Sa kaliwa. 1, 2, 3 and a half. So kapareho din sa Everest. So yung steering input niya tama lang kasi malaking sasakyan to. Katulad ng lagi kong sinasabi, I don't think magandang design in terms of engineering na for a big car to have a fast steering. Maganda, very masyadong naramdaman ko yung ganda ng preno niya. Kasi for the past months na I've been driving different cars sa review, eto, feel ko yung difference, yung ganda ng preno. Okay, tapos ano sir, meron tong special feature? Meron tong special camera? Feature na Smart Duo Camera. Ito yung tawag na ADAS. Okay? So, ang features niya is matakbo ka, tapos hindi ka nakapreno ka agad, nagbabas na siya. Hindi ka pa rin minto, siya yung kusa maghihinto sa'yo. So, yung safety na yun, yung laking advantage sa mga tumatawid bigla. So, kumbaga, part yun ng ADAS, yung ADAS, active driver assist system, parang gano'n. Opo. So, kapag ka may biglang tumawid, magbibigay siya ng notification. Siya mag-warning, may tutunog dito. May tutunog dyan, may mabibiling dyan. Hindi ka pa huminto, siya na yung kusa maghihinto sa'yo. So automatic mag-preno siya. At the same time, meron siyang lane keep assist. Assistant dyan. Ayan, yung dalawang guhit na yan. Yes. So nakikita niya kung nawawala ka dyan.
And maganda pa rito, yung ilaw niya sa harapan, naka-auto leveling. Auto leveling. Punong-puno kayo sa likod, usually ang normal na ilaw, nakatingala. Siya po sa mababa, sa auto sa level. Nice. So, hindi nakakasilaw sa harapan. Yes. Kasi pagka, ito yung sasakyan mo, di ba? Dito yung headlight. Pag kargado ka, since 7-seater to, Usually, tumitingala. titingala yan. Oo. So, yung headlight mo ngayon, pataas na ang bato. Number So, one, kawawa naman yung nakasalubong mo. well, unang-una, mawawala ang focus mo sa road kasi lagpas yung ilaw eh. Oo. So, for your own safety, hindi maganda. And hindi rin maganda sa kasalubong mo. So, eto, mag-auto level siya, bababa siya. Nice. So, kargado na nga ito ng features. Pero, yung ganung mga features, sir, dito lang sa 4x4. Dito lang sa 4x4 yun. So, meron siyang digital display din sa gitna. Ano to, sir? Mga 4 inches? Mga 4 to 5. 4 inches yan. Mga 4 inches, 4 to 5 inches. Tapos meron siyang dalawang analog pa for the RPM, engine speed, and then your speed, your actual speed. Apo. Kaya tayo makakapasok kaya din. Maganda may konting speed. Try mo natin in case. Ganda. Feel na feel mo yung ramdam mo na gumagana yung suspension. Oo, for this 20 inches, dapat ramdam mo na yung bumps niyan. Ramdam mo na gumaganong ka. Smooth. Subukan natin ang acceleration. Ano nga ulit sir ang engine nito? This is 3.0 turbo diesel. yung dati pa rin ba tong yung previous generation? Mas enhanced po siya doon. Kumbaga, chinon lang na mas maganda. But maganda. the same engine. Same engine. Kasi Saka, 3.0 syempre, yung mas matipid siya. Mas matipid. Aha. Okay. So, nag-pause lang tayo saglit para subukan natin mag-accelerate dito. Para may space tayo sa unahan. Baka abutin natin sa aside. Maganda yung ginawa nilang treatment dito sa ibabaw. Naka-leather na rin dito. So, it feels premium. May konting accent ng chrome. Maganda, maganda. Hindi siya feeling sedan. Hindi rin siya sobrang truck na truck. Magandang truck yung feeling mo dito sa harap. Okay. Inantay lang natin makapasok yung isa and then we can go. Wow! Maganda nga. Diba? Ganda. Tatlo kami nun ha. Tatlo ang sakay. So, try natin. Ano yan? Pwede, pasok na tayo. Pwede na? Oo. Sa tayo ba? Ito pa, yan, may arrow pa ko. Pwede daw po. Thank you. Okay, pasok na tayo dito sa parang maliit na truck na ginawa nila. Ano yun? Pinapakaliwa? Diba daw, sir? Okay. Then, ikot tayong ganun. Okay, kunin natin lang medyo mabilis. Okay ka lang dyan, Papot? Wow! Firm, stable, malambot yung suspension pero hindi siya floaty. Hindi ko masyadong na-feel yung body roll sa turn na yon. Medyo mabilis yung ginawa kong turn ha. Oh, sir, baka na rin. Uy, si James Deakin. James Deakin. Hi, Sir James! Sir James Deakin! The man! Oh, okay. May konting ano dito? Obstacle. Eto, maganda. O, pakiramdaman mo rin dyan sa likod. So, takbo lang tayo ng mga 10. Wow. Solid. Bali, wala sa kanya. Oh. Ganda. Siguro kung kinuha ko pa yun na mas mabilis, mas maganda. Okay, dito daw. So, turning radius, tama lang. Kinuha naman, nakuha. Di ko kailangan mag-reverse. And then, andyan na naman si Sir James sa unahan. Inaabangan tayo eh. Inaabangan tayo ni Sir James. Saan ang sunod? Eh, sorry. Padabasa po. Ito. Then, kaliwa po. Ganda na, maganda. Ganda siya actually. Maganda. Mostly lahat ng customer namin to, tinest-test drive. Pagbalik nila,
okay na. Bibili na. Bila tayo. Bibili na. Pabang PO na ako. Totoo. Ko na. Ako, unang-una, ang pinakang selling point sa akin dito, yung third row seat. Panalo. Panalo, Kasi panalo. it's for adult din siya eh. Hindi lang siya Kumaga pang bata. for adults also. Oo. Hindi na pang bata eh. Ang third row seat nito for adults also. Oo. Okay? Same lang siya kahit hindi 4x4. Yung Apo. Oo, Yes, ma'am. pareho lang yan. So yung kagandahan, kahit lumiyad ka ng konti, okay siya eh. Ang typical na naririnig kong feedback pagdating sa ganitong category ng SUV, since this is a PPV, I think it's the most challenging part of the design ng mga engineers. Yung to make it comfortable, number one. Kasi nga, PPV, may ladder frame to eh. Base talaga to sa truck. Pero ginawa nila kasing SUV yung truck na frame. So, talagang challenging to make it comfortable. And alam naman natin, kung sino yung mga brands na kilala dyan na maganda ang suspension. And ako, since ngayon ko palang nadadrive tong MUX, I can honestly say that this belongs to that number of SUVs na stable and comfortable. Okay? Second, most challenging part of the design, or second challenging design aspect ng engineer for this kind of SUV is to make the third row comfortable, meaning aside from the suspension nga, you have enough legroom. Yung headroom medyo madaling gawin ng paraan. Yung elbow room medyo madali ring gawa ng paraan. May mga SUVs na kahit tatlo ko baluwag ang elbow room. Pero pagdating naman sa pag-upo mo dito sa baba, yun I think ang pinaka difficult, kasi I don't know kung paano yung pagkaka-design nila sa ilalim dun sa may spare tire against the ceiling, kasi basically yun ang nagde-define eh. So pag tinaasan mo masyado yung upuan, lilit naman yung headroom mo, di ba? Yun ang observation ko eh. Pero dito sa MUX, for some reason, maybe later when I have more time to research, gusto kong malaman paano nila nagawa na ang ganda nung support dito sa thigh, you can sit comfortably and yet you still have enough headroom. Yun agad, kanina, ngayon ko lang to nasilip honestly. Yun ang tumatakbo sa isip ko, trying to be an engineer, feeling engineer. Paano nila na-design to ng ganito? Yun yung parang iniisip ko kanina eh. Kasi yun, sabi ko, yun ang very interesting part of this SUV na I want to share to my viewers. So, I think dun pa lang sa dalawang yun, selling point na talaga. Anything you want to add, sir? Actually, that makes us difference eh. Isuzu eh. Kaya magawa si Isuzu. Kumbaga, long lasting, maluwag nga siya, comfortable. Tsaka, as in, tibay. And Panalo. yes, and the value, actually, sobra. Definitely. And you have that Isuzu badge na alam naman natin lahat. Isuzu is nameplate for reliability din and toughness. Yun, thank you so much, Sir Mark, for your time. So meron siyang proximity sensor. Kapag na-detect niya na malinis, walang obstacle, paglapit mo pa lang dyan, basta't dala mo yung susi, automatic magbubukas yung tailgate. Wow. Diba? Ang galing. So, eto na rin, pakita ko na rin yung space dito. Ang luwag. Look at, tingnan nyo yung sandalan. Naka-recline ng ganyan. Sakto lang dito sa may door. Kaya very comfortable yung upo. And, baka magtaka kayo, paano, yun nga yung tanong ko rin eh. Nagtataka ko, paano nyo nagawa ng space na maganda yung space ng upuan sa puwet and yet you still have enough headroom. Iniisip ko, baka mamaya wala tong spare tire, baka donut. Pero hindi. Ayan o. Ayan o. Full size. Full size na reserva. So, etong pinapoint out ko pag tinignan mo dito sa side profile, nagawan niya ng space for a full size spare tire, and yet yung upuan, naiakyat pa niya, and yet yung sa ulo, you have enough headroom. Yun ang magandang pagkakadesign ng likod nito. If you like this video, please do not forget to subscribe and support our channel. Thank you guys for watching. Drive safe. Bye.